Okay, sa punto pong ito, puntahan naman natin si Julius Disamboron na nasa head office ngayon ng NDRRMC. Kay Julius, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Audrey. Magandang umaga sa ating mga kasama dyan sa studio. Inaasahan nga pong lalabas ng kalupaan ng Ilocos Norte o Cagayan ng Martes ng hapon o gabi ang bagyong Silando kung sakaling hindi magbago ang bilis nito o ang takbo nito ngayon. Sa ngayon kasi, Audrey, ay bahagyang humina ang bagyong Lando habang patuloy na tinatahak ang mga probinsya ng Apayao, Ilocos Norte at ng Abra. Base po sa ulat, ay huling namataan ang bagyo sa lugar na sakop po ng lalawigan ng Ilocos Sur. Taglay po nito, hangin na aabot sa 120 kilometers kada oras, malapit po sa sentro at may pagbugsong nasa 150 kilometro kada oras. Alam mo, Audrey, ang bilis nitong si Bagyong Lando ay aabot lamang sa 5 kilometro kada oras. Wala nang mga lugar na nakailalim sa storm signal number 3 pero may mga nakataas pa rin signal number 2 sa mga lalawigan po ng Benguet, Cagayan, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Nueva Vizcaya, Apayao at Abra. Samantalang sa signal number 1 naman po ay ang lalawigan po ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Aurora, Isabela, Batanes at gayon din po dito sa Metro Manila. Alam mo kahapon, Audrey, sa ating mga tuloy-tuloy na programang pambalitaan ay may mga pamahalang panlalawigan na rin tayong nakausap mula dun sa mga apektado o sa mga ng bagyo. At dun sa ating segmentong Ronda Probinsya ay nagpahayag nga po ng kanilang kahandaan itong pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na tumulong na rin po doon sa mga karating probinsya na maapektuhan po ng bagyo. Kabilang na po dito sa kanilang itutulong itong mga rescue equipments at gayon din po ang mga relief doon sa mga evacuees natin. Batay na rin po ito ani Governor Willie Alvarado sa atas ng Regional Director ng DILG. Patuloy naman din tayo nakamonitor dito sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at sa pangunguna po ito ni NDRRMC Executive Director Yusek Alexander Pama. Sa ngayon, Audrey, ay patuloy pa rin nilang inaalam kung ilan nga ba, kung meron nga ba na mga naapektuhan o casualties mula po yung Silando at syempre doon sa bilang ng mga pinsala sa mga ari-arian nitong nasabing bagyo. At ulitin po natin mga kaibigan, signal number 1 na lamang po ang Metro Manila. At dito po sa labas po ng tanggapan ng NDRRMC sa lungsod po ng Quezon ay nasisilayan na natin itong si Haring Araw at wala na rin tayong nararanasang malakas na pag-uulan. So magbabalik tayo mamaya para sa iba pang mga ulat. Mula pa rin po dito sa NDRRMC Head Office sa Quezon City, kasama po ang Unit 3. Para sa Good Morning Boss, Julius Disamboron, Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Julius Disamboron. At ayan po, nabanggit po ng kasamang Julius yung mga storms warning signal. Antabayanan niyo po yung mga news update pa mamaya sa PTV News Break pagkatapos po. Morning Boss. Okay, dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.